Ayan, no, nakaangat na siya. Kala ko, subukan natin, kala ko na lumuwag tong bolt niya. Kasi posibleng masira yung shaft ng compressor, pero hindi. Ito, natanggal na siya kasi hindi na nakakabit yung arm niya. Guys, nandito tayo ngayon sa gilid ng karsada. Ito, nagka-problema yung aircon ng Vios natin. Biglang nawala yung lamig ng aircon. Bali ang nangyari nito na okay naman yung aircon niya, tapos may pasahero pa naman ako. Nakukulangan ako sa lamig. Tinaas ko yung temperature niya, itong thermostat. Biglang pag ganun ko, maya maya para matapos ko itaas to, maya maya ginaganon ko kasi naramdaman ko parang umiinit. Wala nang lamig, puro hangin na lang. Kahit naka number 4 yung puro hangin na lang. Kahit galaw-galawin ko tong switch ng temperature thermostat niya, temperature gauge. Temperature switch. Wala na. Ayun, hanggang ngayon guys, so puro init na lang siya. Kaya nagbukas na rin ako ng bintana lang sa likod. Ayun, pauwi na ako ngayon para ma-check natin kung anong problema. Dito ako sa gilid na Smoky Mountain. Ay, sobrang init guys. Ito, makakauwi na ako kasi hindi pwedeng ibiyahe, hindi pwedeng mag-grab pag ganitong walang aircon. May pasahero nga ako kanina. Ayun, binuksan na lang namin yung bintana. Humingi na lang ako ng paumanhin kasi sobrang init na guys. Pati itong cellphone ko nag-iinit na. Guys, andito na ako sa bahay, kadarating ko lang. Ngayon, titingnan natin ano nga ba yung dahilan. I-off ko muna. Bakit nawala bigla yung lamig ng BIOS? Ayun, plano ko pa naman guys, magpapagabi ako ngayon kasi ilang araw ako hindi bumiyahe. Buti na nga lang yun, nakauwi ako, skyway na ako para mapabilis yung uwi ko kasi abutin ako ng traffic. Sobrang init, nakabukas na lahat ng bintana ko. Ngayon guys, paano ba natin, ano yung initial, ang punto natin dito, ano yung initial natin na diagnosing na gagawin? Kasi biglang nawala yung bigla. Iba yung unti-unting nawala guys sa biglaang pagkawala. Kaya dito, based sa experience ko bilang mekaniko, isolate na natin yung freon, yung refrigerant. Baka isipin niyo ay baka nawala na ng refrigerant. Kasi sa freon, unti-unti na nawawala ang lamig mo doon hanggang sa tuluyang mawala ng lamig. Bakit unti-unti? Kasi dahil pag may leak lang yung sistema natin, yung aircon system natin, kung saan nagmumula yung leak, kung sa condenser, sa evaporator o doon sa line, sa low pressure pipe, high pressure pipe, unti-unti lang. Kasabay ng pagbawas ng refrigerant, nababawasan din unti-unti yung lamig hanggang sa tuluyang mawala. Kaya i-isolate natin yon, hindi yun ang pinagdududahan ko kasi biglaan. Ang iniisip ko guys, itong switch na to, baka nagluluwag, baka naglulus. Ngayon, titingnan ko. Mga hawak, babaklasin ko to. Dito, binaklas ko na rin kanina to guys, pero wala naman akong makita. At least dito, titingnan natin. Electronic na to guys, wala siyang pero isang sign kung talagang dito nagmumula. Pwedeng minsan magamoy sunog, halimbawa kung may dito sa electronic niya, pero wala naman. Kaya eto, hindi ko na rin inisip yung natin, tong switch. Isa pang pwede nating diagnose na gagawin is, kasi pag switch nito, pag nag-switch tayo dito ng thermostat o tong temperature switch natin, may ako na ilagay. Pag natin to, mag-i-engage yung gagana yung compressor natin sa pamamagitan ng magnetic clutch. Mag-i-engage yung magnetic clutch. Titingnan natin mamaya para paganahin yung compressor. Dahil yung compressor, siya naman yung magko-compress para mag-circulate yung freon o yung refrigerant natin dun sa aircon system natin. Continuous cycle lang yun guys. Paikot-ikot lang doon yung refrigerant. Yun yung responsible doon. Ngayon, para gumana yung magnetic clutch, stator, yung iba tawag doon, stator ba yun? Basta magnetic clutch sa
kailangan masuplayan ng kuryente yon. Kaya yun ang titingnan natin mamaya kung supply ba yon. Kung may supply naman, gumagana ba yung magnetic clutch. Titingnan natin. Ngayon, i-start ko ulit yung makina. Tapos titingnan ko dun sa ano. Ayan guys, oh. Titing ko. Wala talaga siya, oh. Puro init. Wala nang lamig. Ngayon titingnan ko yung tingnan natin tong ito guys, titingnan natin ha. Ito, ipapa-on natin yung aircon kung kaya niya pang paikutin. Jing, paki-on. Oo. Ito. Sige. Yung blower nga. Ayaw na niya mag-engage guys. Ayan yung blower. Ayan guys yung mismong magnetic clutch natin nagwawabol na. Pansin nyo naman, oh. Hindi na siya normal. Hindi na siya nag-engage kasi hindi na siya nakadikit. Off mo yung blower. Paki-off ng blower. Ayan. Sige, on mo ulit. Pag yung yung thermostat o yung temperature switch, hindi na siya nagano. Paki-off mo yung blower. Paki-on mo yung yung temperature switch. Yung kulay blue. Naka-on na? Ha? Ayaw na niya mag-engage. Sorry ha. Ayaw niya na mag-engage. Yung blower. Okay. Off mo na. Ayun, diagnose na natin kung ano yung pinagmumulan. Bakit ayaw lumamig kanina? Kasi guys, pag ganyan na nakaangat yung magnetic clutch niya, ibig sabihin, kahit i-on mo doon, hindi siya nadikit doon sa compressor. Ngayon, kahit supplyan siya ng kuryente, hindi na siya nag-engage. Kaya nangyayari, hindi na rin na lamig yung aircon natin. Hindi kasi nagana yung compressor, kaya hindi rin lalamig yung aircon natin. Yun lang yung trabaho ni magnetic clutch. Kaya yun na guys, papalitan natin yan. Bali stock pa yan. Stock niya pa yan, bali magsa 7 years na siya. Ayan na guys, bali tinanggal natin. Ito yung magnetic clutch natin, ayan. Bumitaw na siya dito. Ayan, naputol na yung niya. Ito. Dapat dito siya nakakabit. Putol na yon. Nawang ko. Ayan, no. Nagwawabol siya kanina kasi hindi na siya nakakabit. Putol na siya. Kaya nagwawabol yung mismong clutch plate niya. Ito.